programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. In the night when stars arise, we seek the truth, we praise the wise. Whispers in the silent air, Allah's light is everywhere. Footsteps on a sacred ground, every prayer a holy sound. Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa unang pagtatanghal ng ating palatuntunan, aalamin natin ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kilala ang kanyang tinig gabi-gabi sa radyo, isa sa pinakakilalang daiya ngayon sa Metro Manila. Mga kapatid, kilalanin natin si Yusuf Lapitan sa kanyang Journey to Islam. Si Brother Yusuf Nelson Lapitan. Nung ako po'y yumakap sa panampalatayang Islam, so napili ko pong gamitin ang pangalang Yusuf. Dahil kahit nung ako pa nga ay hindi pa Muslim, gustong-gusto ko na yung kwento ni Propeta Joseph. Ang kinagisnan kong paniniwala ay Katoliko. Yung nanay-tatay ko, Katoliko. At dahil yung tatay ko naman ay naging maluwag pagdating sa relihiyon, yung nanay ko napunta sa paniniwalang Resalianismo, tanda yun, no? Naging Resalianismo siya. Pagkatapos ay naging Sabadista. Tapos yung kuya ko naman ay, yung panganay namin, dahil pangatlo ko sa magkapatid, yung kuya ko na natiling Katoliko yun. Yung sinundan ko na pangalawa kong kapatid, yung kuya ko, ay naging Jehovah's Witnesses. Kaya sa mga panahon na yon, sa pamilya namin ay may Sabadista, may Katoliko at mayroong Jehovah. Pag nangaral yung nanay ko, minsan pinapabasa niya ako ng Biblia. Kung anong gusto niyang sitas na ibabahagi, babasahin niya sa amin. Akong tagabasa. At dumating pa sa punto na yung nanay ko naman ay nagtayo ng sarili niyang grupo. Ang tawag doon ay Diyos Ama. Diyos Ama. Nagtayo din siya ng kapilya. Nung kami ay nalipat na sa Lanao, Quran. Ito ay parte na ng Cotabato noong panahon na yun. So nagtayo din siya ng sarili niyang grupo at marami din siyang tagasunod. Dahil alam mo, nung namatay yung lulo namin, yung side ng mother ko, parang siya ang nagmana doon sa pagiging manggagamot. Parang nandun na rin yung kalituhan, no, sa paniniwala. Dahil nga yung nanay ko ay gano'n ang uring paniniwala. At nung time na yun, kapatid, ay na-meet ko naman itong mga iglesia ni Cristo. Sa madaling sabi, yung kaklase ko, yun ang unang nag-akay sa akin. First year high school pa lang ako, inaakay na niya ako, sinasama niya ako sa kanilang pagsamba. Dumating ang punto na nakumbinsin ako. Kumbinsin ako sa turo ng iglesia. At sa school namin, pinaglaban ko na rin ang katuruan ng iglesia. Kaya yung nag-akay sa akin, kung tuwa pag punta kami sa pagsamba, talagang masaya siya dahil pag nagbigay ng doktrina yung ministro namin doon, bigay ng pangaral, isa ako doon sa nagtatanong. So ang ginawa ko, kung ano yung paniniwala ng nanay ko, ng kuya ko, tinatanong ko sa nila. So dumating sa punto na tanggap ko na si Kristo ay hindi siya Diyos, hindi siya propeta. Teacher ko. So, nung nalaman niya ngayon na ako ay naging mahilig sa usaping pang-religion, no? So, the time noon na second year high school na ako. So, sabi niya sa akin, sabi niya, Brother Nelson, mag-sharing tayo tungkol sa relihiyon. Di siyempre, una-una kong tanong sa kanya, sabi ko, Sir, kayo bang mga Muslim ay antikristo? Kasi ako noon naniwala ako na ang mga Muslim hindi talaga naniwala kay Jesus Christ. Kasi hindi ko narinig sa mga Muslim yung pangalang Hesus Kristo, hindi ko narinig sa kanya. So yun ang una kong tanong sa kanya. Sabi niya sa akin, Brother Nelson, walang Muslim na hindi naniwala kay Jesus Christ. Hindi ka matawag na Muslim kung hindi ka naniwala sa kanya. So sabi ko, Sir, ano ba lang paniniwala niyo kay Jesus Christ? Sabi ni si Kristo ay pininiwala namin na sugo at propeta. So doon ako nagulat. Kasi ganoon din ang paniniwala ko dahil kumbinsido na ako sa aral ng iglesia nung mga time na yun. So
So sabi na sa akin, mainam siguro Brother Nelson, sama ka sa akin sa linggo. Sabi niya, punta tayo kay Ustad Ahmad. Ay nagkataon mo yung kapatid, yung Ustad Ahmad na yun ay teacher yun, retired teacher. At ang galing niyang paliwanag at maayo pag siya mag-Cebuano. Ay, mo. Nung nalaman niya ako yung Cebuano, dito ang tuwa yung si Ustad Ahmad. So hindi ko makalimutan, ang unang ginawa niya, isinulat niya doon sa whiteboard yung mga bersikulo sa Bible. Sinulat niya doon kung saan mabasa sa Biblia na iisa lang ang Diyos. Sinulat niya sa Biblia na si Kristo ay propeta, si Maria ay nagtatalukbo, si Kristo ay nag-aayuno, ang mga propeta pag nagdasal ay nagpapatira pa. Pagkatapos ang isinulat yung tinanong niya ako, sabi niya, Brother Nelson, itong mga sitas na ito nakikita mo, anong relihiyon sa Kristyanismo ang nakasunod? Sabi ko, sir, yung pag-aayuno, nagawa namin yan, kaya lang pagdating ng mahal araw, 3 araw lang kami mag-ayuno. Pero umiinom din kami ng tubig. Pero yung ayunong hindi kumakain, hindi namin nagawa yun. Sabi ko, yung magdasal na nagpapatira pa, wala na akong nakita na nagpapatira pa. Dahil pag pumasok sa simbahan, nakaluhod lang. No? So yung mag-alis ng sapin sa paa, bago magsagawa ng pagdarasal at maghugas, hindi ko na rin nakikita yun. Sabi ko, yung pagtatalokbong, sabi ko, mga madre na lang ang nakikita ko na gumagawa ng ganyan. So pagkatapos ng kapatid, ay tinalakay na ngayon ng katuruan ng Islam. So nagulat ako nung panahon na yun, nung habang pinaliwanag niya ang katuruan ng Islam, nagulat ako, sabi ko, sir, kayo pala mga Muslim ay nakasunod pala kayo sa nakasulat sa Biblia, kayo pala nakasunod. Pagkatapos sabi na sa akin, alam mo Nelson, yung ninuno mo yung Muslim. So sabi ko, hindi sir, ninuno ko ay Katoliko. Dahil ang mga magulang ko ay taga Cebu, sabi ko sila yung mga Kristiyano. Sabi niya, hindi. Kung balikan mo ang kasaysayan, doon na nga ipinasok sa akin kapatid yung history. Kung balikan mo ang kasaysayan, ang ninuno ninyong mga Cebuano ay isa sa kinikilala nating bayani nating kauna-unahang nagtanggol ng ating bansa na walang iba kundi si Dato' Lapu-Lapu, na siya ay isang Muslim. So nung sinalaysay na sa akin ang history ng Islam sa Pilipinas, doon ako lalong nagulat. So doon ako nagulat na sabi ko, nauna pala ang Islam sa ating bansa bago dumating dito ang iba't ibang paniniwala. Sa oras na yon, sabi ko sa kanya, sir, paano ba mag-Muslim? Hindi pagsubok marahil sa'yo. Sa naalala ko sa pagkasama kita, ay yung issue na ikaw ay nag-iba ng pananalig ba yun? Pananampalataya? Ang palataya, nag-ibang akida. Alam mo, direct nung mga panahon na yun ay talagang napakahirap. No? Dahil hindi ko inasahan na yung mga taong naghubog sa akin, nagturo sa akin, ay walang nagawa eh. Doon sa ikanyalat na chismis. Minsan, dumating sa punto na parang ayaw ko nang magdawa. Kaya isa doon sa nakatulong sa akin na lalong nagpapalakas ng loob, si Brother Falik. Nung naramdaman na yun, so sabi niya sa akin, ang mga brother nagtiwala sa'yo, sumusuporta sa programa mo, so tuloy mo. Pero baliktad eh. Sa isang kapatid na hindi naman din siya talagang katulad nila na talagang ibinuhos ang panahon para sa pag-aaral sa Islam. So sa kanya pa nanggaling yung mga ganong paalala. Sabi nga ni Brother Pali, sabi niya ako, bro, konti man lang ang kaalaman ko ba, pero kung sa akin mangyari yung bro, aba, pupuntahan kita bro puntahan kita, tanungin, linawin kung gaano ko totoo yung nangyari sa'yo, ano ba ito. So dapat ganun eh, yun ang tularan natin. Alright. Marami pa rin hanggang ngayon ang nagdududa, may mga tanong, may agam-agam, maaaring nais kumpirmahin direkta mula sa'yo. Pwede mo bang kumpirmahin o may nais kang linawin para sa kanila? Alhamdulillah, doon sa mga kapatid natin na napatuloy pa rin ang paghinala, ang pagdududa na ako'y nag-iba na ng akida, napunta na ako sa ganitong paniniwala. Mga kapatid,
parang awa nyo na sa sarili nyo. Totoo lang kapatid, sa patuloy ninyong pagdududot at paghinala sa akin, hindi ako ang nawawalan, kundi kayo. Kayo ang nawawalan. Nais ba ninyong ang inyong pinaghirapang mabuting gawa mapupunta na lang sa amin na walang kahirap-hirap? Kapatid, kung ako man ay naging nakumbinsi o napaniwala sa ganung akida, hindi na ako ganito ngayon magdawa. Sa totoo lang, hindi na ako ganito. Ba't pa ako magdadawa ng ganito? Bakit ko palaging babanggitin ang mga apat na kalipa? Si Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lahat. Kung ako'y kumbinsido na, tanggap na sa ganung uring paniniwala. Kung ako man ay kumbinsido na maniwala kaysa hindi. Dito pa lang sa Islam in Action, magulat na ganun na kami magpaliwanag. Kung ano yung kanilang paniniwala, yun na rin ang dapat namin pairalin. Kung kami man, o ako man personally, kung ako man ay kumbinsido ako. Pero hindi nakikita ko sa aming pagsusuri, sa aming paghinig, sa pagkipaghalubilo, nakikita namin kapatid. Alhamdulillah, ako kapatid ay nanatili sa pagiging Ahlussunnah wal Jamaa, nanatili na nagmamahal sa banal na Quran, sa katuruan ng Prophet Muhammad SAW, at sinisikap ko na talikuran yung ganung mga pananaw, paniniwala ng iba nating mga kapatid na nakakalungkot, hindi na dapat pairalin yan. Andito na rin tayo sa Islam mga kapatid. Yung paghinala, pagdududa, wakasan na natin yan. Alisin na natin yan. Tulad dito sa grupo namin, ipinagmamalaki namin yung aming pinairal na sistema. Pag may nakarinig kami sa mga kapatid na nagkukwento patungkol sa isang kapatid, hindi kami agad maniwala Kinakailangan kumpirmahin, tawagan yung kapatid natin mismo. Dahil yun ang pinakamainam na dapat natin gawin. Para ang tunay na pagkakapatiran, tunay na samahan, ay maipaparamdam mo. Okay. Brother Yusuf Lapitan, maraming salamat. Maraming salamat, Derek. Pag-usapan yung buhay kabataan, masaya, malungkot. So ako'y lumaki na hindi ko man naranasan yung pagmamahal ng isang ama. Ako talaga wala akong tatay na kinalikhan. So siya yung nag-guide sa akin. Strict siya in a sense na hindi naman tipong katakutan mo talaga. Yung tipong sasaludo ka sa pagiging stricto niya kasi tama naman. Hindi ko makalimutan na nung yung tatay ko umuwi sa amin at nais niyang makita kami lahat. So nakita na yung kuya ko. So sa lahat ng magkapatid, ako lang hindi na nakita ron. Hinahanap-hanap ng papa ko dahil gusto niyang humingi ng kapatawaran. Pero yung kuya ko, hindi niya tanggap yung tatay ko sa ganung ugali na iwan kami na hindi alam ko kailan babalik. So yun pala, yung mga pag-uwi ng tatay ko na yon, ayun na pala yung huwing-uwi niya huwing pagpapakita niya sa amin. At hanggang dumating pa sa puntong sumulat yung kuya ko, sabi na, Dong, kung pwede umuwi ka sa Davao, si tayo magpapa, dahil si papa ay grabe na. At pangalan mo ang kanyang laging binaba. So sa time na yung kapatid, hindi pa rin ako natilak. Sabi ko nga, mabuti pa nga sana matuluyan siya. So hanggang dumating sa punto na siya ay binawi ng buhay. So 1992, siya binawi ng buhay sa punto na ako'y masaya masaya ako na siya wala na. Ngunit nung ako yumakap sa Islam, hindi ko sukat akalain na ang katuruan ng Islam ang magpabago doon sa hirap kapatid na yung dumating sa puntong magsilang yung nanay mo. Magsilang ng anak na para pang akala mo mawalan ka ng nanay. Dahil nung punto na yung kapatid, biro mo yung nanay ko, naglibor siya ng mga 2:00 ng daling araw, wala yung tatay mo. Tapos mga 9:00, hindi pa siya nagsilak. Dumating sa punto na
sinabi na ng nanay ko. Sabi niya, anak, huling iri ko na ito. Sabi niya, ano mang mayari sa akin, ay labas mo itong kapatid nyo, huwag nyo siya pabayaan. Mahalan kayo bilang magkapatid. So sa punto ng kapatid, maniwala ka no, humingin ako doon sa bintana, nandun din yung kuya ko sa kabila na para ba pakiramdam namin nun, wala na kami ng nanay, time na yun. So sa awa ng ala ay nairaos na yun, ibig sabihin, sila na yung kapatid ko. So, masaya kami. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tulong mo at guidance mo sa amin sa pagmamahal mo kay na mama. Kahit na matagal tayong nagkawalay, matagal tayong nagkasama uli, at hindi naman tayo araw-araw nagkikita ngayon dahil lagi ka ring busy. Pero sa bawat araw po, dinadalangin ko sa Allah na bigyan ka po ng lakas at tibay ng loob dahil alam ko pong maraming pagsubok na dumadating sa buhay mo, sa pamilya, sa kapaligiran, pero inshallah lahat ng yun malalagpasan mo. Sabi mo nga lagi kahit pagod ka, basta para sa Allah, gagawin mo lahat dahil gusto mo magka-reward. Kaya kahit magfa-fasting ka during Ramadan, pagod na pagod ka, nakikita ko na pawis mo, kahit mainit, natitiis mo. Kaya inspirasyon po kita. Kaya every time din po na nagpa-fasting ako, iniisip ko, kaya nga ni kuya na pagod siya. Ako pa kaya na hindi naman napapagod. Kaya magpa-fasting din ako para magka-reward. Kuya, lagi po kayong mag-iingat at saka kahit hindi ko man po nasasabi sa inyo lagi, mahal na mahal ko po kayo at nire-respeto ko po kayo. Kasi yung trabaho namin doon, farming eh. Nagtatanim ng mais. So, yung tatay ko lasing. No? Gabi, lasing siya. So, kinamagaan, wala na siya ginawa kundi natulog lamang sa bahay. So, si Daud, yung kapatid ko, siya pa noon ng bunso namin, nakaduyan niya. Nagduyan. Kasi umiyak. So, ako naman noong time na yan, tumutulong ako sa nanay ko na maglinis ng mais. Then nag-harvest kami ng mais, no? Umiyak siya ngayon. So, tinatawag niya ako. Nelson! Umuwi ka dito. Natulogin mo kapatid mo. So sabi ko sa nanay ko, ma, uwi mo na ako. Tinatawag ko ni Papa. Sabi naman ng nanay ko, ayan na, kaya mo na si Papa mo, no? Wala naman siyang ginagawa. Kung nandun lang eh. Tulungan mo na ako dito. So sa murang edad ko yung kapatid, siyempre sumunod ako sa nanay ko. Tumulong ako sa nanay ko. Hindi ko pinakinggan yung tatay ko. Tumulong ako sa kanya. Pag-uwi ko ngayon sa bahay, ay pinahalog niya ako. So nung pinahalaw niya ako, parang namang sumisikip yung dibdib ko. Sabi ko, bakit ba niya ako sinaktan? Ba't niya ako pinalo na? So, wala namang ginawang masama. Tumunod lang ako sa nanay ko, tumulong lang ako sa kanya. Samantalang siya nakahiga lang. So hindi na nagawang patulugin yung kapatid ko. So isa na yun na nagtatanim ako ng galit sa kanya. At dumating sa punto pa na yung kuya ko, yung sinundan kong kuya ko, umalis siya, namista. Umalo sa pistahan, hindi nagpaalam ngayon. So, hinanap siya nung hindi umuwi. Nung umuwi siya ngayon sa bahay namin, doon ko masaksihan na halos, parang ang tingin ko sa kanya, hindi niya anak. Pag siya'y pumalo sa kapatid ko, parang kulang na lang patayin. Halos yung kuya ko ay wala ng boses. Takbo na doon sa sulok na walang matakbuhan. So ako nung nakasaksi sa kanya, talagang sumisikip rin ng kalooban. So nung natapos yung pananakita sa kuya ko, tanghalian yon na hindi ko makalimutan, tanghalian na kakain na kami. Sabi ng nanay ko, kain na tayo. So sabi ng kuya ko, sige mag-CR mo na ako. So naka-jacket siya, hindi namin alam na mayroon na pala siyang dalang lubid doon sa sarili niya. Tapos tapos noon nagtaka kami dahil hindi siya bumalik eh.
Tapos dumaan yung mga tao doon sa bahay namin, sabi, nakasilo na kayo ng ano, yung musang. Kasi may narinig siya, gumanon, nasilo daw ang musang. So sabi ng kuya ko, wala kaming silo dyan. Naalala namin ngayon yung kapatid namin. Takbuhan kami, kinuha ko yung itak, takbo kami, pag suhot namin doon sa medyo magubat ng kunti, ando na, nakampito na yung kuya ko. Yung ginawa ng kuya, tatay ko, inangat siya, tinanggal yung lubid, yung nahimasmasan, nila sa bahay. So, doon kapatid, yung galit ko sa kanya, grabe na. Patong-patong na eh. Patong-patong na yung pagkamuhi ko sa kanya. Dahil hindi ko nga mapigil, siguro pumasok yung demonyo sa sarili ko. Kinuha ko yung gamit niya at gusto na siyang hatawin. So, sumigaw yung kapatid ko. So, alhamdulillah, hindi naman natuloy. Hindi ko rin makalimutan yung pangyayari na yon na biglang dumating yung tatay ko. Nung nakita na yung anak ko, Sheila, halika dahil. Lapit ka sa akin, ako tatay mo. Nung kukunin na yung kapatid ko, bigla kong dinakbo yung si Fatima. Kinuha ko si Fatima, sabi ko, huwag kang lumapit sa kanya. Hindi mo tataya. Maniwala kapatid, nung nasabi ko sa harapan ng tatay ko, napaiyak siya. Umalikod siya, napayak, tumuloy siya doon sa bahay ng lula ko at sabi niya sa nanay ko, ano bang ginawa mo sa anak ko? Sabi niya, yun lang nga niya ako nakita, nawala na siya ng respeto sa akin. Sabi ng nanay ko, tanungin mo yung sarili mo kung anong ginawa mo pa sila nagdala. Nang ako yumakap sa Islam, pinaunawa sa aking kapatid na sa Islam, gaano man kasama, tatay mo. Wag kang mamuhi, dahil kung ikay namuhi, para na rin kinamuhian mo ang sarili mo. Dahil tandaan natin, anumang bahagi ng ating katawan, kabahagi natin ang ating. Dahil niyakap ko ang Islam, so sinikap kong tanggapin ang katuwang ito. Kaya doon dumating ang puntong tawad ko ang tatay ko kahit wala naman siya. Una na siya sa atin, tinatawad mo siya. Sabi ko, magkataon lang sana na siya malakas pa. At ako'y naging Muslim at ganun ang pagtanggap ko sa katuruan ng Islam. Siguro mapuntahan ko siya at mayakap. At ako pa mismo, ahingi sa kanya ng paumanhin sa kabila. Kaya lagi kong iniisip na malayo ako sa mga anak ko. Gaano maghirap yung trabaho, kung sinisikap ko na maiparamdam ko sa kanila pagmamahal lang ka. Kaya ako naman natuwa dahil tayo binayaan ng dalawang asawa. Alhamdulillah. So yung mga anak ko sa una kong asawa ay malapit din sa akin, mapagmahal sa tatay. Ganon din naman yung mga anak ko sa pangalawa kong asawa ay ganon din. So talagang masaya. Napakabait po niya, mapagmahal na tatay. Nagbabasa po yan ng Quran. Tinuturuan yung mga anak niya bago siya matulog ng mga sura. At pinapaalaanan niya rin kami. Pero sa totoo lang, talagang mapagmahal siya sa mga bata. Pagdating sa mga bata, hindi naman niya napapabayaan. Nilalambing naman niya bilang ama. Minsan na-misinterpret ko na akala ko hindi niya ako mahal. Naiiyak ako po dahil masaya. Dahil kahit anong pagsubok, nandiyan pa rin siya sa amin. Yung mga pagsubok ba? Pero sa totoo lang, mapagmahal naman si Yusuf. Mabait naman siya sa mabait. Pilit po ng pagsubok na
nakapagpasama po siya. Siyempre bilang babae, masasaktan talaga. Kasi una pa lang, alam ko na si Yusuf may asawa at ako ay isang Muslim na kailangan ko ano yung mga pagsubok, tatanggapin ko na lang. Una po hindi ko po natanggap dahil napakasakit po. Kaya nung talagang dahil sa Islam, pagsunod po sa Islam, at saka ikadaran talaga para sa akin, na ano ko na po, natanggap ko na po. Kay Yusuf Lapitan, alhamdulillah na ikaw yung naasawa ko kasi ginaid mo ako sa Islam. Alhamdulillah sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin, nagsasama pa rin tayo. Sob, mahal na mahal ka namin. Inshallah, tuloy-tuloy yung pagmamahal mo sa amin, pag-aalaga. Inshallah, sa lahat ng trabaho mo, susuportaan ka namin. Proud na proud kami sa'yo. I love you. Mahal na mahal. Mahal na mahal ka namin, andito lang kami, susuportahan ka namin. Alhamdulillah. I love you, Papa. I love you, Papa. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Ngayon ko naramdaman Ngayon ko naramdaman na ganito ang saya ng isang ama. Na pag makita mo yung pagmamahal ng iyong anak. Lalo na yung anak kong panganay, no? Si Fatima, si Yusuf, si Laila, sa una kong misis. Sa pangalawa naman ay si Sophia at saka si Yusuf Ali. Minsan, nasa biyahe, natawagan. Papa, ingat ka sa biyahe. At nalab kita. Sabi ko nga sa loob-loob ko, siguro ang tatay ko kung namuhay lamang din ng Islam, kanyang panampalataya ay siguro naranasan ko rin yung ganong uring pagmamahal ng isang ama. Allah's light is everywhere. Footsteps on a sacred ground. Every prayer a holy sound. Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Kaya sa ating mga kapatid na naging tulad ko, yumakap na rin sa panampalatayang Islam, ay damhin natin ang katawan ng Islam. At isabuhay natin sa abot natin makakaya at higit sa lahat mga kapatid, ibahagi natin ito kanino man. Kasamahan natin sa trabaho, kaibigan, kakilala, huwag natin ipagkait. Dahil ang sarap na damhin kapatid na tayo ay dati-rati nandun sa kalituhan ng pagkilala sa dakilang lumikha. Kalituhan sa pagsamba, hindi natin alam kung paano tayo manalangin, paano tayo magdarasal, wala tayong katiyakan. Ngayon, alhamdulillah, nandito na tayo. Nandito na tayo sa panampalatayang walang pag-alinlangan mga kapatid. At tulad ng sinabi ko, ang Islam na panampalataya, gaano mang katigas ang kalooban mo. Kung ang aaral ng Islam ang iyong pairalin sa iyong puso't isipan, yan ang lahat mga kapatid. Ang kwento ng buhay at paglalakbay sa Islam ay may tuturing na isang napakalaking kontribusyon sa pagbibigay ng inspirasyon. Para sa amin, isa itong malaking dam. Kaya patuloy mo namin kayong inaanyayahan na subaybayan ang mga kwento ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa kanilang journey to Islam. Mountains high and valleys low, wherever winds of mercy blow. Through our trials we stay strong, in His love we all belong. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Wisdom flows like rivers wide in the heart where faith resides. From the darkness into day, Allah shows the righteous way. In the night when stars arise, we seek the truth, we praise the wise. Whispers in the silent air, Allah's light is everywhere. Footsteps on a sacred ground, every prayer a holy sound.
Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity.